Saan ka man naroroon, mahal ko. Mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, ihandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bumbo Radio Philippines, ang unang bahagi ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Hindi Laruan ang Pag-ibig. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Love alive, I can't forget you, and it won't be easy. Totoo ba ang nalaman ko, Rigor? Na ano? Na may nabuntis ka raw na sales lady doon sa bayan. Ano? Sinong nagsabi naman? Hindi na kailangan kung kanino ko nalaman. Okay, meron. Pero matagal na kaming wala. Sigurado ka? Oo, bakit? Kung meron, pakasalan ba kita? At nasaan yung anak ninyo? Nasa kanya. Dinala niya. Okay. Naniniwala ako sa'yo. Pero, siguraduhin mo na wala na kayo. Pwede na magkita kami dahil lang sa anak namin. Siyempre, posible na hanapin niya ako na ama niya. Kung yan lang ang dahilan, sige. Ano? Ay, pag-usapan na natin ang ating kasal. Sige, kausapin natin ang itay ko. Pagkatapos, ay sabihin mo sa inay mo. Sige. Pupunta ako dun sa bahay ninyo. Pero, kailangan na magbiyahe pa ako. Dahil hindi pa ako nakapag-boundary. Kailan ka naman pupunta? Bago ako gumarahe, mamayang hapon. Sige na nga. Sigurado ka ba dyan? Opo, itay. Ang tagal na naming magkasintahan ni Rigor. Kaya nakapag-desisyon na kami na magpakasal na. Kahit simpleng kasal lang. Oo naman. Kahit hindi na magarbo ang kasal kung maghihiwalay rin kayo. Itay, Praktikal na kayo ng buhay. talaga naman. Kung may magastos kami na magpakasal, ang iba ay ihahanda namin para sa aming bubuuing pamilya. Tama ka, anak. Kung may dalawang pares na ninong at ninang, pwede na. Opo, itay. At pumunta na lang tayo sa restaurant na kumain. Wala nang maraming perwisyo, ang sabi nga nila. Tama yan. At kung tapos na tayong kumain,
magbayad at aalis na lang. Hindi na po problemahin ang maghuhugas ng pinagkainan. Ay, mas mabuti kung mag-asawa ka na. Para alam mong ayusin ang buhay mo at hindi yung ganyan. Oo naman, inay. At una sa lahat, maputol na ang pagkapalakero mo. Ano? Hindi ako palikero, inay. Talaga naman. Nako, nagkalat ang nililigawan mo at nobya. Hindi naman po, inay. Hindi naman po, inay. Kung sino kaya ang pinagmanahan mo, hindi naman ganyan ang itay mo. Sigurado ba kayo na walang chiksi tayo noon? Wala akong alam. O bakit? May alam ka ba, ha? Ay, Kwan. Wala po, inay. Sana hindi mabahala ang kaluluwa nila. Ang sabi nila, mabait naman si Itay noon. Kung may chicks niya, for good time lang. Ano? For good time na ano yan? Wala po, inay. Ang ibig kong sabihin ay yung pang pastime lang. Wala nang problema tungkol sa kasal ng mga bata, Balae. Oo, bala eh. O sige na. Simulan mo ng asikasuhin ng mga papeles nila hanggang sa pag-iimbita ng ilang kamag-anak at mga ninong at ninang nila. Oo, sila na raw ang bahala dyan. Ganun ba, Balae? Sa bagay, ang gusto ko ay maayos na ang buhay ng anak ko para naman magpatino na siya. Tama ka, Balae. Tayong mga magulang, ang gusto ko makita ko pa sana ang magiging apo ko bago ako mamatay. Pareho lang tayo, Balae. Dahil si Rina ang unang makikipag-asawa sa lahat ng magkakapatid na anak ko. Wala nang problema, honey. Hintayin lang natin ang araw ng kasal. Oo, 1 linggo na lang. Siguro, pwede naman na, ano? Ang alin? Na iuwi kita doon sa bahay namin. Ano? Nako, excited ka naman. Siyempre naman. 1 linggo lang ang hihintayin natin. Matagal pa yan. Kaya kausapin ko ang itay mo para maiuwi kita sa bahay. Wala ka nang masasabi. Nakuha mo na lahat ang gusto mo. Huwag mo na akong dadagdagan ha, pag mag-asawa na tayo. Pambihira naman yung dagdagan. Saan ko kukunin yan? Anong alam ko? Naku, marami ang gaya mo na driver, sweet lover. Uy, nagselos ang love ko. Huwag kang mag-alala. Ikaw at ikaw lang ang mamahalin ko. Promise? Promise. At patunayan ko yan. Napangako ko sa'yo. Pag ikinasal na tayo. Girl, I need you. I need your love. Congratulations, bro. Salamat, bro. At pasensya na kayo. Ha? Kung hindi ko kayo naimbitahan, barkada ko. Naintindihan naman kita. Siyempre, praktikal na ngayon ang buhay. Dahil mahirap pumanap ng pera. Totoo yan, bro. Kaya ang gastusin namin sana sa bongga na kasal ay ihanda na lang sa bubuuin namin na pamilya. Korek ka diyan. Mahirap ang buhay ngayon.
Kaya kailangan maging practical tayo. Pero huwag kang mag-alala, bro. Sabay tayo mamaya. Oo naman. Kahit ako nang taya, Ha? Oo na nga. regalo ko naman sa'yo. Ikaw naman. Ano? O, sige lang ah. Basta galing sa puso mo yan, ha? Oo naman. Pupunta tayo doon sa half-half na sabi nila. Yung inihaw na laman ng baka. May asawa ka na. Sana talikuran mo na ang bisyo mo, ha? Ang ginagawa mo nung binata ka pa. Oo, inay. Nag-aalala ba kayo? Lalo na ang pagkapalikero mo. Ano yung sinasabi niyo yan? Palikero ako. Hindi naman ah. Oh, anong hindi? At kumusta pala ang nabuntis mong sales lady ng isang grocery, ha? Wala na, inay. Umuwi na dun sa La Union. Ano? At yung anak niyo? Natural, nasa kanya. Naku anak, tingnan mo. Baka naman nagkalat ang mga anak mo. Para namang mga dahon na nagkalat. Si inay naman. Ay. Hindi naman. Ang sabi ninyo na nagkalat na anak. Tatlo na lalaki ang anak natin, asawa ko. Wala na lang. Kahit isang babae. Anong ibig mong sabihin? Sige na. Magbuntis ka pa sana. Baka babae na. Ikaw ang magbuntis. Kung gusto mo. Nakita mo naman. Ang hirap-hirap kong nanganak. Dadagdagan mo pa. Ano ka ba naman, Rina? Basta ayoko. Kung gusto mo, humanap ka ng bubuntisin mo. Sinabi mo yan, ha? Aba, huwag mong sabihin na gagawin mo ang sinabi ko. Ikaw ang nagsabi, hindi ako. Dahil sinabi ko ng ganon, gagawin mo na rin. Hindi mo naman kayang manganak pa. Mahirap kayang manganak. Ano naman ito? Wala tayong magagawa. Kung yan ang ibinigay ng Diyos sa atin, na lalaki ang mga anak natin. Hindi naman kumpleto na basketball team. Kulang pa. Dalawa pa. Parang may pinag-awayan kayo kanina na mag-asawa. Si Rina, inay. O bakit? Wala pa kaming anak na babae. At gusto ko pa na magbuntis. Baka sakali babae na. Ano? Sinabi niya na humanap daw ako ng buntisin kong babae. Ang sinabi niya, awayin naman niya ako. Ay, loko-loko ka naman pala eh. Hindi basta't may gusto, buntisin mo o anakan mo lang. Marami dyan kung gusto, inay. Ano? Oo. Kung hindi niya gusto ang magbuntis, bahala na dyan. Nako, ano ang ibig mong sabihin? Kung may gusto na magpabuntis, sige, buntis. Ay, wag mong gawin yan, Rigor. Mali ang ganyan. At kailangan na maging kontento kung ano ang nasa iyo. Ano naman ang magagawa mo kung yan ang ibinigay ng Diyos sa inyo, ha? Ay, balae, hindi ko nga alam sa kanila. Di pa ba sila kontento sa tatlong anak nila? Hirap-hirap na nga sila na sumusuporta. Gusto raw ni Rigor na may babae na anak nila. Ano nga ang magagawa nila kung yun talaga ang anak nila? Sinabi ko kay Rigor, pero nagalit pa sa akin. Magpasalamat nga sila at mayroon silang tatlong anak. Yung iba dyan, kahit isa, wala pa. Hindi ko alam sa manugang mo. At kung ano ang naisipan niya. At ano naman ang sinabi ni Rina? Sinabi niyang nahirapan sa huling pag-aanak niya, kaya hindi na niya kaya. Oo nga. At ang sabi ng doktor, kung magbubuntis pa siya, delikado. Totoo yan balae. Bakit? Gusto mo ba niyang mawala ang asawa niya? Hindi ko alam sa Rigor na yaon.
Kung ayaw ng asawa niyang manganak dahil delikado, huwag niyang pipilitin. Ay, sinabi ko na yan sa kanya, balay. Ang masama dyan, kung humanap siya ng ibang babaeng bubuntisin, delikado. Bakit ganyan lang ba kadal At alam ba niya kung babae ang ipapanganak ng babae kung sakali? Di natin alam. Kung may ganyan, meron ding hindi nabubuntis, pero naghahanap ng bubuntis yung iba. Ay, ibang usapan na yan, balay. Tama ka bala. Pero hindi ako pabor sa kanya. Bakit? Biro lang ba ang pag-ibig na sabi nila? Ay, may ganyan, balae. Dahil hindi nila mabuntis ang asawa nila, ayon, humanap ng iba. Ay, sa bagay, may mga maraming anak, pero humanap pa rin ng kabit. Girl, I need you. I need your love. Anong sabi mo, pare? Ayaw na ni Mare ng mga anak. Oo, pare. Sa bagay, 3 na ang anak niyo, bakit kulang pa ba? Hindi yun. Pero may babae sana. Ayun. Ang gusto mo may babae na anak niyo ni Mare, ganon. Oo. Iba naman kung may babae na anak. Sa bagay, tama ka diyan. Ano ngayon ang plano mo? Ay, hindi ko nga alam Pare, may papayo ako sa'yo. Ano yun? Subukan mo ito. Ano naman yan? Ikaw talaga. Puro kalokohan alam mo. Ano kaya kung subukan mo na buntisin ang iba? Baka babae. Sinasabi ko lang nga ba nakalokohan na naman ang sabihin mo. Miss, nakalayo na tayo pero hindi mo pa sinabi kung saan ka pupunta. Ay, oo nga pala. Ay, nako, sorry kuya. Okay. Saan tayo? Doon sa Luwakan, kuya. Luwakan? Doon ba sa call center to? Oo. Night duty kasi ako. Hindi ko nahabol ang service namin doon sa Harrison. Ganun ba? Oo nga pala. Pwede ba na ikaw na lang ang sumundo sa akin? Ano? At ikaw na ang maghatid o service ko? Para hindi ako nagmamadali at maatrasado. Sige, oo. Pero panggabi ako, ha? Okay lang. Hindi bale. At 10:00 ng gabi ang paggarahe ko. Ay, tamang-tama. At 9:00 ang pasok ko. At nasa apartment ako bago mag 9:00. Sige. Salamat, kuya, ha? Siguro naman ay mabait ka. Aba, siyempre. May asawa ka na ba, kuya? Ha? Aminin mo na. Hindi ko gusto ang kunwari na binata. Pero marami palang anak. Bumaba na si Wendy. Ako raw ang mag-service sa kanya. Pagpasok at paglabas sa trabaho niya. Maganda si Wendy. Tama lang sa kanyang tangkad at katawan niya. Napakabango pa. Parang may naiwan sa taxi ko na bango niya. Gagarayan na ako. Tama na rin ang kinita ko. Bukas na naman. Maaga ako nalalabas at sunduin si Wendy bukas. Tanghali ka nang naggaraya. May nagpati doon sa Luwakan.
Siya ang huli kong pasahero. At saka nakapick up ako doon sa Dagsyan. Huwag kang masyadong magpagabi. Baka matsambahan ka ng holdupper. Hindi naman. At pinipili ko ang isasakay ko. Kung ganito na gabi, hindi ako nagpipick up ng mga lasing. Oo naman. Napagod ako. Halika na, matulog na tayo. Oo. Bakit naman gising ka pa? Oo nga. Dahil nagising ako dahil sa anak natin. Sige na. Halika, matulog na tayo. Oh, Rigor, ang aga mo nang lalabas. Magkapi ka muna. May sinigang at prito na itlog. Doon na lang sa paradahan namin. May magpaservice sa akin mula sa Luacan, Nay. Ganun ba? Nakatulog pa si Rina. Sabihin na lang ninyo, ha? Oh, sige anak. O sige, Nay. Alis na ako. Naghihintay na si Wendy. Nakakahiya naman kung malate ako. Girl, I need you. I need your Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamakatang Hindi Laruan ang Pag-ibig. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Isinulat at sa direksyon, Lubimin Aquino. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bumbo.